Halos buong buhay nila nakakabit sa lupa. Sa palayan umiikot ang mundo ng mga magsasaka ng gitnang Luzon. Pero may kahati sila sa mundong ito. Isang nilalang na nagkukubli sa matataas na talahiban. Nakakatakot talaga. Pagka nga nakaagat, maaaring taya buhay mo. Maaaring kang mamatay. Tahimik at palihim kung umatake. Tumigas yung pangako nito. Parang naglalak lang siya na hindi ko maibuka. Isang kagat lang, maaari kang dalhin sa bingit ng kamatayan. Sabi nga nung asawa ko, hindi ka nakaabuti ng kalahating oras. Tego ka na. Matagal na akong may interes sa mga ahas. Namamangha ako sa kanilang itsura at kakaibang talino. Pero ito ang unang beses na makakaharap ko ang Philippine Cobra, isa sa pinakamakamandag na ahas sa Pilipinas. Ay, ang laki! Wow! Anong tawag sa ganyang klaseng ahas? Ng cobra. Si Mang Agapito, di niya tunay na pangalan, ay 30 taon ng snake hunter. Linggo-linggo, sinusunod niya ang mga palayan para manghuli ng mga ulupong. Pwede ko bang hawakan yung ulo niyan? Anong technique? San hawakan? Pag ganito? Baliktad, baliktad. Uy, ang lakas! Ang lakas niya! Tama sa buntot, baka tayo siya. Malakas siya, ah. Kahit na ano, ah. Pag pumitig na siya, ah. Mahirap ito kapag ano. Kaya kailangan pirmis ang kamay. Di tulad ng ibang ahas, likas na agresibo ang Philippine Cobra. Konting kaluskos, biglang titindig at akmang tutuklaw. Parang pakiramdam ko, lalo siyang tumatayo kapag nakakarinig siya ng maraming sound. Kasi kanina mababa lang siya eh. Relax lang siya. Pero nung biglang napasigaw tayo, bigla siyang tumaas ng ganun. Pilit kong pinag-aralan ng kilos ng cobra. Madalas nakatitig lang ito sa isang bagay. Halos di kumikilos, maliban na lang sa paminsan-minsang paglabas ng kanyang dila. Pero sa tuwing lalapit ang aming kamera, Ang hirap niya i-predict. Hindi mo mahulaan kung kailan siya gagalaw. Pag nakaganyan siya, iniisip mo na hindi kanya isa-strike. Pero dahil ang bilis-bilis niyang kumilos, isang ganun lang, pwede kanyang tuklawin. Ayan. Grabe! maya-maya, sadyang inilapit ni Mang Agapito ang kanyang binti. Natakot ako para sa kanya, pero katakatakang hindi tumuklaw ang kobra. Bakit hindi kanya kinakagat? Pwedeng-pwede ka na niyang kagatin ngayon. Ang nakakapagtaka, ang lapit-lapit na sa kanya nung paa ni Kuya, pero hindi pa niya kinakagat. Di ba meron tayong misconception na ang mga snakes, kapag nakakita ng tao, tutuklaw ka agad. Pero yung nakikita ninyo ngayon, ang lapit-lapit na sa kanya ni Kuya, anytime pwede niya talagang tuklawin, pero hindi niya tinutuklaw. Habang tumatagal na di ito tumutuklaw, unti-unting nawala ang takot ko dito. Naging kampante akong lapitan itong muli. Lumalaban nga eh. Dito, di ba? Ganyan. Yan, oh, yan. Ganyan na niyang hawakan. Bakit po Yan. dito? Para hindi kuman yung dumi niya. Dahil di na pumipiglas ang ahas, akala ko hindi na ito kakagat. Pero Hawakan. Kuya! Ayoko bitawan! Ang lakas niya. mabuti na lang at sa basahan ni Mang Agapito kumagat ang kobra. Muntik nang abutin nito ang aking daliri. Parang ang ginagawa niya, kumakalma siya, so nare-relax ka rin. Tapos, tamang-tama, pag nararamdaman niyang nagre-relax na yung kamay mo, saka naman siya gumagalaw na, at katulad ngayon, kuya, hindi ko na kaya. Parang, tamo, napaka-relax niya ngayon, no? Pero
ang bilis na reflexes niya, mamaya bigla siyang gagalaw, tapos makakaalpas na yung ulo niya. Ganitong-ganito ang nangyari sa anak ni Mang Agapito na itatago natin sa pangalang Ramil. Palibhasa'y kampante na sa paghawak sa kobra, di niya naisip na pwede pala siyang tuklawin ito. Oh, bakit nagkaganito? Parang bumalik. Ay, hindi. Parang umurong. Magkakahiwa ko, ma'am. Bakit po nakagat yung hintuturo ninyo? Nakagat. Tapos, pagkakagat, Hiniwa ko po, ma'am, ng bleed. hiniwa ninyo. Bakit po? Para ma'am yung kamandag, sumama doon sa dugo na tumapon. Oo. Para mailabas ninyo yung, Para mailabas po yung kamandag. yung kamandag. Pinadugo ninyo. Pinadugo po, ma'am. O, ay ano, medyo Napalaki, kaya nadala din ako, ma'am, sa ospital. Masakit po, ma'am, na para kalasing. Na manhid po, ma'am, yung mga patay. Maswerte si Ramil at umabot pa siya sa ospital at nasaksakan ng antivenom. Talaga pong gano'n ang buhay natin. Kung saan ka tayo tatagal, kasagawa nga kami ng masama. Wala na kami ibang hanap buhay kundi yung ahas. Kaya delikado ang buhay namin. Kasi parang ginawa namin hanap buhay. Hindi naman dating ganito ang trabaho ni Ramil at Mang Agapito. Magsasaka ang mag-ama. Pero malaking perwisyo daw sa palayan ng mga kobra, kaya pinapatay nila ito. Kasi dito marami na nakagat ng ahas, mga mamatay. Sa pamilya niyo po, meron na? Mga kungko, mga kamag-anak, Oo. bayaw ko, pamangkin ko, Ano? saka yung nuno ko, Napatay ng ahas? nakapatay ng ahas yun. So, nung una, hinuhuli nyo lang dahil nakakaperwisyo. Ganun lang. Tapos, Ngayon, kung manabibili, na-opisyo namin maghuli ng ahas. yun talagang trabaho na. Trabaho na. Mula noon, naging parte na ng buhay ng mag-ama ang panghuhuli ng kobra. Pagtapos na ang anihan at wala ng trabaho sa palayan, diretso sila sa mga talahiban. Magkano ba kinahita nyo sa ahas? Sa ahas, kuminsan, kumikita kami ng mga 500, ganyan. Isang araw, 1,000, ganyan. Yung kakahuli. Minsan naman, ala naman kami nahuhuli. Ang benta namin yan, 4 kilo. Pero nakakabili sa amin 450, 500, kuminsan 350, ang 1 kilo. Sino po mga bumibili? Mga buyer namin, kuminsan, may naman nangangailangan ng gamot, doon lang yun ang nakakakuha sa amin. Gamot? Ginagamot sa diabetes, o ano man sakit ng kuwan, arthritis, yan gamot yan. Paano pinanggagamot? Yun yung abdo, saka yung dugo. Mga butas ng daga at punso sa lupa ang hanap nila. Dito raw kasi madalas nagtatago ang mga kobra. Walang ibang gamit sa panghuhuli, kundi isang manipis na piraso ng bakal, mabilis na kamay, matalas na paningin at lakas ng loob. Sa bangis ng hayop, isang maliit na pagkakamali, maaaring buhay ang kapalit. Yung mga butas. Kinabukasan, nagtungo ako sa talahiban. Kasama ang isang herpetologist, susubukan naming maghanap ng kinatatakutang ulupong. Kayanin kaya namin ang kamandag ng palayan. Masasagasaan naman ng mga sasakyan. Araw-araw binabalik-balikan ni Miriam ang mga talahiban sa paligid ng kanilang barangay. Diyan, oh. Naghahanap ng basurang makakalakal, pero higit dito, naghahanap ng mga ahas na nagkukubli sa talahiban.
delikado sa buhay ng tao. Ang alin po? Yung ahas. Kaya dapat ubusin. Mm-mm. Hindi sa ahas na yun, di mamamatay asawa ko. Dating snake hunter ang asawa ni Miriam. Mahigit 5 taon na itong patay dahil sa tuklaw ng kobra. Pero hanggang ngayon, ganun pa rin ang galit niya sa hayop na ito. Napilitan yung asawa kong sumama. Mm-mm. Alas 7:30, umuwi. Mm-mm. Tanong ko sa kanya, napatay mo ba ako? Oo raw. Mm. Kaya lang pala, nakagat dito. Wakwak ito. Nakagat, pero nakauwi pa siya. Opo. Oo. Tapos, nung kakain kami ng hapon at di pa kami kumakain eh. Oo. Nakahubad eh. Ang sabi niya, nahihilo siya. Oo. Bakit ba ako? Parang lasing na siya eh. Dinala namin sa tawak, hindi na umabot sa magtatawak. May ilang nagsasabi na ang Philippine Cobra daw ay kasama sa 10 pinakapeligrosong ahas sa buong mundo. Purong neurotoxin kasi ang kamandag o venom ng Philippine Cobra, diretso sa ugat, diretso sa utak. Ano po bang pakiramdam pag nakagat po ng ahas? Ano po ba nangyayari? Nahihilo ka, tapos Masakit yung mismong kagat o hindi? Hindi. Bagya lang siyang mahapdi. Tapos tumigas yung pangako nito. Parang ano, Hanggang namamaga, sa- ganun? Hindi, na parang naglalak lang siya na hindi ko naman hindi ko maibuka. Yung bibig. Oo, tapos yung pagsasalita ko, nabubulol na ako. Yung mata ko na yan, napipikit. Tatlong beses nang natuklaw ng kobra si Mang Larry. Iilang ospital lamang sa Pilipinas ang may antivenom para sa Philippine Cobra, kaya himalang maituturing na 3 beses siyang nakaligtas sa tuklaw nito. Ano po ba ang sikreto kapag yung nakagat ka ng ahas? Ano yung mga hindi mo dapat ginagawa? Sabi sa akin ng manggagamot, huwag kang magpapagod, huwag kang tatakbo, huwag kang matatakot. Ang pangunahin yung takot. Isipin mo na kaya mo. Bakit po? Kapag natakot ka at nagpanik, Mas malakas yung akyat ng kamandag sa katawan mo. dahil mabilis yung tibok ng puso mo. Dahil nag-iisip ka na kinakabahan ka eh. Kinabukasan, kasama ang isang herpetologist, nagtungo ako sa Talahiban kung saan nila madalas nakikita ang mga kobra. Saan usually nakatira yung mga ahas? Yung mga Philippine Cobra, usually doon sa mga bahay dati ng ng mga daga, yung mga butas sa ilalim ng lupa. So sa mga pangunahing kinakain nila, yung mga daga. Okay. Lalo na daga sa palayan, daga sa bahay. Ganun. So paminsan, yung mga cobra nakakapunta sa bahay kasi may mga daga din sa loob ng bahay. So hindi tao yung Hindi pinupuntahan ng cobra doon? Hindi. Ang pinupuntahan niya doon yung daga? Yung daga, yung pagkain. Bagamat nakasuot kami ng bota, di pa rin maialis ang kabako para sa aking grupo. Gayunpaman, sinuyod namin ang Talahiban at bawat butas sa lupa na posibleng pagbahayan ng mga ahas. So dito sa parting ito ng palayan, makikita mo, medyo mas basa yung lupa. Hindi siya katulad dun sa mga iba doon na tuyong-tuyo. And usually, yung mga cobra, ganito yung klase ng lupa na gusto nila. Kailangan medyo may moisture at kailangan medyo mas matataas yung mga talahib. Kasi bukod sa mas malilim itong mga talahib na ito, nakakapagbigay din ito sa kanila ng, kumbaga, parang camouflage. Mas nakakatago sila dito sa mga lugar na to. So ganito yung itsura ng butas ng daga. Medyo mababaw daw. Mababaw siya, so hindi pwedeng pumasok. Medyo iba na yung lupa dito. Medyo mamasa-masa. Mamasa-masa. So, mukhang malapit ito sa, sapa. At mas matalahib na rin dito, so mas malaking probability na makakahanap dito.
Mababaw rin. Pero makalipas ang halos isang oras, wala pa rin kaming natatagpuang ulupong. Yung mga cobra sensitive din sa vibration. So, Okay. so pagka nakarinig ng maraming gabag, yan, aalis na yan. Aalis din sila. Kasi mga ahas din, kung takot tayo sa kanila, mas takot sila sa atin. Kasi malaki tayo eh. Pero Except yung mga sawa. tayo. Matutukla as a defense. So, dinedepensa nila yung sarili nila. So, kalimitan, yung mga nakakagat, Nakakatapak. pag natatapakan, o kaya nako-corner, masyadong mababaw. Lumipas pa ang isang oras ng paghahanap, nagdesisyon ng grupo na magpahinga muna at mag-ipon ng lakas. Pero maya-maya, nakarinig kami ng sigaw mula sa aming mga kasama. Saan ba? Tayo sa baba? Ay, yun na! Oh my God! Ang laki! Saan ba? Tayo sa baba? Ay, yun na! Oh my God! Ang laki! Saan ba yan, kuya? Yung nasa likod ninyo? Irrigation? Parang irrigation. So, consistent nga, di ba? Kasi sabi ni sir, di ba? Usually yung mga cobra, nandun sila sa lugar kung saan may malapit na water source. Ito, makikita mo to, tas mataas yung talahib. So makikita mo to parang sapa ito. Ang laki nito. Wow! Nagpapalit na ng balat ang kobrang nakuha mula sa butas. Ba't parang iba yung mata nito? Ayan, magluluno na kasi. Mag-ano na? Magbabalat na. Babalat na. So kasama dun sa takip ng mata, yung pagbabalat. Para lalong mapag-aralan ng kilos nito, inilapag ang kobra sa lupa habang nakatapak sa buntot nito ang paa ni Mang Agapito. Sa unang tingin, mabangis at tila tutuklaw anumang oras ang kobra. Pero hindi umalma ang hayop. So pag lumalabas pala yung dila ng cobra, inaamoy niya yung paligid. niya. So kung meron bang daga, ganong kalayo yung daga, ng mga chemicals na nasa hangin. Tapos ina-assess niya kung pwede siyang tumuklaw or hindi. Ganun ba? Sa halip, mas nagalit ito sa mga bagay na iwinawasiwas sa kanyang harapan, tulad ng aming maliit na kamera. So dito sa eksenang to, mas galit siya doon sa nakalapit na camera. More than dito sa tao na nakahawak sa kanya. Kasi mukhang hindi naman siya nasasaktan eh. Tandaan mo kanina, nilalapit ni Manong yung bota niya sa mukha. Oo. So mas threatening pa nga sa kanya yun eh. Pero nakahawak si Manong sa buntot niya. Pwede naman yan tuklawin na si Manong, pero kamay, hindi ginagawa. yung boots ang tinutuklaw niya kasi nilalapit ni Manong. So sa madaling salita, ang tinutuklaw lang nila ay yung mga tao or mga bagay na kinatatakutan nila. Yung nakakaramdam sila ng pangamba na baka masaktan sila o baka patayin sila. So kung hindi mo naman sila sasaktan, hindi ka rin nila sasaktan? Hindi ka rin nila sasaktan. Sa puntong iyon, naisip ko, tila walang pinag-iba sa tao at iba pang nilalang sa mundo ang hayop na ito. Lalaban sa gitna ng karahasan, tutuklaw kapag tahanay pinanghimasukan, mananahimik at mabubuhay ng payapa kung hahayaang maging malaya. Ayaw niya ba ata umalis eh. Kinabukasan, binalikan ko ang kubo ni Mang Agapito para bisitahin ang mga alaga niyang kobra. Hi, Tay! Pero dugo, apdo at pinagpira-pirasong laman na lamang ang
may bago ng kamandag ang palayan at ang kobra na ngayon ang bagong biktima. Sa isang linggo, ilang ahas ang ino-order nila sa inyo? Minsan 20. Wow! Ganun karami ang bumibili ng ahas? Marami. Tapos lahat yun inaadobo. Pinagagamot ko sa mga sakit na. Anong sakit mo ang pinanggagamot nila? Mga diabetes na. Wala silang sinasayang sa katawan ng kobra. Ang laman ay ginagawang adobo. Samantalang ang balat naman piniprito hanggang maging parang chicharon. Ultimo dugo at apdo pinagkakakitaan nila. Ano ginagawa dito? Iniinom ng bawa, sumasakit ang tiyan mo. Iniinom o kinakain? Iniinom. Ilalagay sa tubig na malagamgam. Ah, Lulosawin, saka inumin. magkano binibili sa inyo yung ganito? 300 yan. Isang ganito kaliit, 300? 300 yan. Medyo may demand din, lalo na sa mga karatig bansa ng For medicinal for medicinal purposes. Hindi pa proven hindi pa proven. Kasi ang composition ng venom, ng cobra venom ay usually proteins, tsaka yung polypeptides kumbaga. So hindi pa nila wala pa din talagang proof na may therapeutic value or may pharmaceutical significance yung venom. Mahigpit na ipinagbabawal sa batas ang paghuhuli, pagpatay at pagbili sa anumang hayop na galing sa kagubatan. Gaano man kabangis, gaano man kaagresibo, lahat ng hayop ay may parting ginagampanan sa balanse ng kalikasan. Ang mga cobra ay sila yung mga predator kung tawagan na. So essentially parang sa food chain, sa food pyramid, nandun sila sa taas. So kumakain sila ng mga hayop, mga daga. So in a way, nakakatulong yung mga cobra kasi kinakain nila yung mga pesting daga eh. Napapansin nyo, marami ring mga cobra sa palayan kasi marami ring daga doon. Pero katwiran ng ilang snake hunters, So napakaraming iniitlog ang bawat isang piraso kasi ng cobra. Maraming iniitlog, maraming niyanak. Hindi kayang ubusin. Samantalang isang kagat lang niya. Patayang isang kagaya natin kagaya namin magsasaka. Dadami ho ng dadami yan. Marami rin madidisgrasya ang kagaya namin magsasaka. matagal ko nang narinig ang debating ito. Sino ang mas mahalaga? Hayop o tao? Pero marahil ang pinakamagandang sagot na aking narinig nanggaling sa isang magsasaka na 3 beses nang nalagay sa bingit ng kamatayan. Isip ko noon, papatay rin ng kapwa ko yan ng tao. Kaya pinapatay ko sila. Pero nung time na makagat ako na talagang live na ginamot ako ng kapwa ko tao, naging aral sa akin yung kaya kanya kinagat dahil nasaktan mo sa tinakakan. Madaling husgahan ang mga nilalang na di natin lubusang naiintindihan. Madaling katakutan at ipintang kalaban. Pero ang katotohanan, may kahati tayo sa mundong ito at wala tayong karapatan na baguhin ang nilikhang balanse ng kalikasan. May isang nilalang na nagkukubli sa matataas na talahiban. Tahimik at palihim kung umatake, nanghihimasok sa mga tahanan, isang maling galaw, maaari kang dalhin sa bingit ng kamatayan. Sa ganitong pananaw, sino nga ba ang tunay na kamandag ng palayan? Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.